Nang magtanong si Ricardo tungkol sa payat at mahina na bakang nakatayo mag-isa sa sulok ng kulungan, wala siyang ideya na ang inosenteng tanong na iyon ay tuluyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang may-ari ng bukid na si Rogelio ay nagngit-ngit sa galit, agad siyang sinibak at ibinigay sa kanya ang marupok na hayop bilang nag-iisang kabayaran sa 5 mahabang taon ng matinding pagtatrabaho. Habang pinagtatawanan ng iba ang kanyang kahihiyan, walang sinuman ang makapaghihinalang ang baka ay nagtatago ng isang lihim na mas mahalaga pa kaysa sa buong rancho. Ang natuklasan ni Ricardo makalipas ang ilang linggo ay nagpatahimik sa mayamang may-ari ng lupa. Ngunit sa panahong iyon, huli na ang lahat. Pinunasan ni Ricardo ang pawis sa kanyang noo gamit ang punit na manggas ng kanyang lumang kamiseta. Tirik ang araw sa tuyong lupa ng bukirin ng Santa Helena. Sa loob ng 5 taon, doon nagtrabaho si Ricardo. Laging gumigising bago sumikat ang araw upang simula ng kanyang mga gawain. Siya ay isang tahimik na lalaki, hindi pala salita. Kabisado niya ang bawat nilalang sa lupang iyon. Alam niya kung may sakit ang isang baka o kung nangangailangan ng tulong ang isang guya. At sa araw na iyon, may naramdaman siyang hindi tama. Sa malayong sulok ng kulungan ay may isang bakang sobrang payat, nakalaylay ang balat sa matutulis na buto. Mapurol at tila wala ng buhay ang kanyang mga mata, parang salaming nababalutan ng hamog. Halos hindi ito gumagalaw. 2 beses nang nagtanong si Ricardo tungkol dito, ngunit sa bawat pagkakataon ay binabalewala lamang ni Rogelio. Kalimutan mo na siya, palagi nitong sinasabi. Walang dapat ipag-alala. Ngunit hindi iyon kayang balewalain ni Ricardo. Hindi siya pinahihintulutan ng kanyang malasakit. Kitang-kita niyang naghihirap ang hayop. Nang araw ding iyon, dumating si Rogelio sa kulungan kasama ang 3 mamimili ng baka. Interesado sila sa mga inaalagang pampalahi. Si Rogelio, isang lalaking maingay na may malaking tiyan at mas malaking ego, ay mahilig magyabang tungkol sa kanyang yaman at tagumpay. Malapit si Ricardo inaayos ang bahagi ng bakod. Narinig niya si Rogelio na nagyayabang tungkol sa mga lahi, parangal at kita. Hinangaan ng mga mamimili ang matataba at malulusog na baka. Doon muling napatingin si Ricardo sa may sakit na baka. Nakahiga na ito sa lupa, hirap na hirap huminga. Hindi na niya kayang manahimik. "Ginoong Rogelio," sabi ni Ricardo habang inaalis ang kanyang sombrero, "maaari po ba akong magtanong tungkol sa bakang yun doon?" Bumigat ang katahimikan, dahan-dahang humarap si Rogelio. Hindi lang pagkainis ang makikita sa kanyang mukha, may mas malamig pa roon. "Aling baka?" matalim niyang tanong. "Yung nasa sulok, sobrang payat po niya, ilang linggo na siyang ganyan, halos hindi na kumakain. Sa tingin ko po ay baka..." "Sa tingin mo?" biglang putol ni Rogelio. "Sa tingin mo, pagkatapos ng 5 taon, iisipin mong mas marunong ka pa sa akin tungkol sa mga hayop?" Nanlamig ang sikmura ni Ricardo. "Hindi po sir, gusto mo lang hinahamon mo ako sa harap ng mga mamimili?" Hindi mapakali ang mga bisita. Isa sa kanila ang naglinis ng lalamunan, halatang gusto nang umalis. "Ginoong Rogelio, buong paggalang po, nag-aalala lang ako sa bakang iyon." "Nag-aalala?" sigaw ni Rogelio na mumula sa galit. "Talagang nag-aalala ka sa kanya?" Tumingin siya sa mga bisita, saka sa mga manggagawang nasa paligid. Biglang huminto ang kanyang galit. Huminga siya ng malalim, tila may naisip. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglaho ang galit, napalitan ng mas masahol pa, kasiyahan. "Alam mo ba, Ricardo," sabi niya habang nagkukrus ng mga braso, "kung talagang mahalaga sa iyo ang bakang iyon, iyon na siya ngayon." Napakurap si Ricardo, naguguluhan. "Po? Sinisante ka na at ang bakang sobrang iniintindi mo? Siya ang kabayaran sa 5 taon mong trabaho." May isang manggagawa ang bahagyang tumawa, ang iba ay umiwas ng tingin, walang imik ang mga mamimili.
Umiikot ang mundo ni Ricardo, 5 taon, at isang nagugutom na hayop lang ang kapalit. Ginoong Rogelio, may sahod po kayong utang sa akin. Ayan ang sahod mo. Itinuro ni Rogelio ang baka. Ngayon, kunin mo siya at umalis ka. Kung mamatay siya sa daan, hindi ko problema. Tapos na ang usapan, wala nang pagtatalo. Sige po, mahina niyang sabi. Aalagaan ko siya. Napakagaling, isang palakpak ni Rogelio. May tumulong nga attach kay Ricardo sa bago niyang alaga. 2 manggagawa ang lumapit. Nirerespeto nila si Ricardo at nais siyang tulungan. Maingat nilang isinakay ang mahinang baka sa lumang kariton ni Ricardo. Nang umakyat si Ricardo, muling humalakhak si Rogelio. Tingnan niyo yan, 5 taon ng trabaho at isang naghihingalong baka ang inuuwi. Iyan ang tinatawag kong matagumpay na karera. Inilihis ng mga mamimili ang kanilang mga mukha, nahihiya. Ngunit patuloy ang tawa ni Rogelio, sinisigurong maririnig ni Ricardo. Hinila ni Ricardo ang renda, umusad ang kabayo, mahinang umungol ang baka sa likod ng kariton. Wala siyang sariling bahay, isang silid lang sa likod ng bahay ng kanyang kapatid. Walang ipon, walang trabaho, wala, maliban sa bakang iyon. At habang papalayo siya sa bukid, gumawa siya ng isang tahimik na pangako sa sarili. Alamin niya kung ano ang sakit ng baka, ililigtas niya ang buhay nito, ngunit hindi niya alam na ang baka ay may kakaibang mga marka, mga palatandaang hindi napansin ng mga eksperto ni Rogelio. Mga palatandaang babago sa lahat. Isang bagay na matagal nang nakatago sa harap ng lahat. At kapag ito'y nabunyag, wala nang magiging katulad ng dati. Mabilis na kumalat sa bayan ang balita ng pagkakatanggal ni Ricardo bago pa man siya makauwi. Narinig mo ba? Sinibak si Ricardo sa Santa Helena at butot balat na baka ang naging bayad. 5 taon ng trabaho, nakakaawa. Ngunit laging nauwi sa tawanan ang tsismis, hindi tawanan ng awa, kundi tawanan ng panlilibak. Si Ricardo ang naging bagong biro ng bayan. Nang sa wakas ay makarating siya sa maliit na bahay ng kanyang kapatid, nasa pintuan na si Rosa. Siya'y 42 taong gulang, may 3 anak, at ang asawa ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Maliit ang bahay, ngunit puno ng pagmamahal. Palagi niyang tinanggap ang kanyang nakababatang kapatid kahit masikip ang tirahan. Ricardo, ano ang nangyari? Tanong niya nang makita ang baka sa kariton. Bakit mo dinala ang kawawang hayop na iyan? Dahan-dahan siyang bumaba. Hindi ito pisikal na pagod, mas malalim pa roon. Sinibak ako, Rosa, ang bakang ito. Siya lang ang natira sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Sinibak at iyan lang ang kapalit ng 5 taon? Walang pera, siya lang. Tiningnan niya ang baka, nakahiga ito, hirap huminga. Kita ang mga buto sa balat, mukhang hindi na aabuti ng umaga. Pero Ricardo, halatang may sakit siya. Alam ko, kung ganun, ano ang gagawin mo ngayon? Tumingin siya sa baka, saka sa kapatid. Aalagaan ko siya. Aalagaan mo siya sa anong pera? Wala ka ng trabaho. Aalagaan ko siya, mariin niyang ulit. May nagsasabi sa akin na mas higit siya kaysa sa nakikita. Napabuntong hininga si Rosa. Kilala niya si Ricardo. Kapag may napagpasyahan ito, wala nang makakapigil. Sige, pero hindi siya pwedeng sa loob. Kakausapin ko si Carlos kung pwede nating gamitin ang lumang kulungan sa likod. Maliit lang iyon, pero mas mabuti kaysa wala. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Ricardo sa alam niyang pinakamabuti, ang mag-alaga. Gumigising siya bago sumikat ang araw. Tuwing umaga, lumalakad si Ricardo papunta sa maliit na kulungan at tahimik na tumatayo sa tabi ng baka. Halos hindi ito gumagalaw. Anuman ang subukan niyang ipakain, wala itong interes. Halos hindi rin ito umiinom ng tubig. Nakahiga lamang ito roon, nakatitig sa kawalan, may mga matang hungkag at tila salamin. Nalilito si Ricardo.
Ang isang malusog na baka ay karaniwang kumakain, umiinom at gumagalaw. Ngunit ang bakang ito ay tila sumuko na, parang hinigop na ng buhay ang lahat ng lakas nito. Sa ikatlong araw, may napansin siyang kakaiba. Habang nililinis niya ang kulungan, nakita niyang sinusubukan ng baka na tumayo. Nanginginig ang isa sa kanyang mga hulihang paa at hindi nito kayang buhatin ng maayos ang bigat ng katawan. Bahagya itong napatagilid at nang sa wakas ay makatayo ito ng sandali, napansin ni Ricardo na isang bahagi lamang ng tiyan nito ang namamaga. Hindi lang ito gutom, bulong niya sa sarili. May mas malala pang nangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit, nagsasalita sa mahinahon at nakaaaliw na tinig upang hindi ito matakot. Itinuon ng baka ang kanyang mga lubog na mata sa kanya. Hindi may takot, kundi puno ng pagod. Marahang hinaplos ni Ricardo ang marupok nitong katawan, dama ang bawat buto at hukay. Nang maabot niya ang namamagang bahagi ng tiyan, napadaing ang baka. Iyon na yun, doon ang problema. Ngunit ano nga ba ang tunay na sakit? Hindi niya kayang tumawag ng veterinaryo. Wala siyang pambayad. Ang natitira niyang pera ay halos sapat lang para sa sarili niyang pagkain. Kailangan niya ng ibang paraan. Doon niya naalala si Ginoong Ernesto. 3 bahay lamang ang layo ng tirahan ni Ernesto. 78 taong gulang na ito at buong buhay ay nagtrabaho kasama ang mga baka. Kahit 10 taon na siyang retirado, sinasabi pa rin ng mga tao na mas naiintindihan niya ang mga hayop kaysa sa karamihan ng mga lisensyadong veterinaryo. Isa siya sa mga lumang uri ng tagapag-alaga. Natuto sa karanasan, sa pagmamasid, paghipo at pakikinig sa mga hayop. Kinahaponan, kumatok si Ricardo sa kanyang pinto. "Ginoong Ernesto, kailangan ko po ng tulong ninyo," sabi niya. Nasa balkonahe ang matanda, nakaupo sa isang luma at umuugang silya, humihit-hit ng sariling rolyong sigarilyo. Tiningnan niya si Ricardo gamit ang kanyang maliliit ngunit matatalim na mata. "Depende," sagot niya. "Anong klaseng tulong?" "May baka po ako. Malubha ang kalagayan niya. Hindi ko alam kung ano ang sakit. Maaari po ba ninyong tingnan?" Humithit ng malalim si Ernesto, nag-iisip. Ang may sakit na baka ay hindi biro. Maraming posibleng dahilan. "Alam ko po, kaya po ako lumapit sa inyo." Sandaling natahimik ang matanda, sa kadahan-dahang tumayo, bakas ang hirap sa kanyang kilos. "Sige, puntahan natin." Magkasama silang naglakad papunta sa maliit na kulungan. Nang makita ni Ernesto ang baka, hindi siya agad nagsalita. Tinitigan lamang niya ito. Sobrang payat niya, sa wakas ay sabi niya. "Opo," sagot ni Ricardo, "ganyan na po siya nang makuha ko." "Saan mo nakuha?" "Sa dati kong trabaho, sa Santa Helena Farm." Marahang sumipol si Ernesto. "Kilala ko si Rogelio, mayaman, pero malamig ang puso." Humarap siya kay Ricardo. "Ito ang ibinigay niya bilang kabayaran?" Tumango si Ricardo. Maingat na pumasok si Ernesto sa kulungan. Hindi man lang gumalaw ang baka, lumuhod ang matanda at sinimulang suriin ang katawan nito. Hinaplos niya ang mga paa, leeg, gulugod. Nang maabot ang tiyan, marahan niyang pinisil ang ilang bahagi. Muling napaungol ang baka sa sakit. Ungol ni Ernesto. "Ano po yon?" tanong ni Ricardo, bakas ang kaba. "Lumapit ka, ilagay mo ang kamay mo rito," utos ng matanda. Inilagay ni Ricardo ang kamay sa itinuro. Sa ilalim ng balat, may naramdaman siyang matigas, parang isang solidong bukol. "Nararamdaman mo?" tanong ni Ernesto. "Opo, ano po iyon?" "Pagbabara sa bituka," paliwanag ni Ernesto. "May nalunok siyang hindi dapat, maaaring murang bloke ng asin o kahit piraso ng kawad. Naipit ito sa kanyang tiyan, kaya hindi siya kumakain o tumataba. Hindi makadaan ng maayos ang pagkain." Bumagsak ang dibdib ni Ricardo. Mamamatay po ba siya? "Kung hindi matatanggal ang bara, oo, ilang linggo na lang ang itatagal niya." "Paano po natin gagamutin?" Tumayo si Ernesto, pinunasan ang mga kamay sa pantalon. "Kailangan ng operasyon at mahal ang operasyon sa baka." "Magkano po?"
Mga 3,000 reais, baka higit pa. Nanikip ang dibdib ni Ricardo. Wala nga siyang 300. Wala na po bang ibang paraan? Kinamot ng matanda ang kanyang baba, nag-iisip. Meron isa, pero hindi sigurado. Ano po yun? Mineral oil. Ipaiinom mo sa kanya, marami, araw-araw. Baka lumambot ang bara at makadaan, pero matagal yon, kailangan ng tiyaga at hindi laging gumagana. Pero may posibilidad? Meron, o baka hindi, at maaari pa rin siyang mamatay. Muling tumingin si Ricardo sa baka. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pagod ang tingin nito, ngunit puno ng tahimik na pagsusumamo. Susubukan ko, sabi niya, turuan ninyo po ako. Ngumiti si Ernesto ng bahagya. Matigas ang ulo mo tulad ng iyong ama. Kilala po ninyo ang tatay ko? Oo, mabuting tao, masipag, masyadong maagang kinuha ng mundo. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Ricardo. Sige, ituturo ko sa iyo, pero kailangan mo ng tiyaga at lakas. Hindi magugustuhan ng bakang ito ang gagawin natin. Sa araw ding iyon, itinuro ni Ernesto kay Ricardo ang lahat ng dapat niyang malaman. Pumunta si Ricardo sa tindahan ng suplay at bumili ng mineral oil gamit ang huling baryang nasa bulsa niya. Ipinakita ni Ernesto kung paano hawakan ang ulo ng baka, paano buksan ang bibig at paano ibuhos ang langis ng maingat upang hindi ito mabulunan. 2 beses sa isang araw, paalala ni Ernesto, umaga at gabi, walang palya at magdasal kang gumana. Sinimulan yun ni Ricardo ng gabing yun mismo, nanlaban ng baka. Iwinasiwas nito ang ulo at pilit tumatakas. Ngunit marahan itong hinawakan ni Ricardo, binulungan upang pakalmahin at nagpatuloy. Sa wakas, nalunok ng baka ang unang dosis. Habang naglalakad siya pauwi sa bahay ng kanyang kapatid, nababalutan ng langis at putik, may narinig siyang mga boses. Ayan na naman yung may naghihingalong baka. Nagsasayang lang siya ng oras. Hindi na aabot ng 1 linggo ang hayop na yan. Tiyak na tumatawa rin si Rogelio sa kung saan man siya naroon. Walang sinabi si Ricardo. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, nakayuko ang ulo. Ngunit may unti-unting tumutubo sa loob niya. Hindi galit, kundi determinasyon. Mabubuhay ang bakang iyon, sisiguraduhin niya. Patutunayan niyang mali silang lahat, lalo na si Rogelio. Ang hindi pa alam ni Ricardo ay kung gaano sila kalaking nagkakamali. Dahil habang nananatili siya sa tabi ng baka araw at gabi, may unti-unting nagbabago. May mga kakaibang marka sa katawan ng hayop, mga simbolo at hugis na nagtatago ng isang lihim. Hindi pa napapansin ni Ricardo, ngunit mapapansin niya rin. At kapag nangyari iyon, magbabago ang lahat. Lumipas ang 2 linggo. Tuwing umaga, gumigising si Ricardo bago sumikat ang araw. Hawak ang bote, nagtutungo siya sa kulungan. Hindi na lumalaban ang baka, parang nauunawaan na nito na tinutulungan siya ni Ricardo. At pagkatapos, unti-unti, napakabagal na halos hindi niya namalayan, nagsimula na itong mangyari. Sa 10 araw, may munting ngunit nagbibigay pag-asang nangyari. Kumagat ang baka sa ilang damo. Hindi marami, pero iyon ay simula. Pagsapit ng 12 araw, kusa na siyang uminom ng tubig sa unang pagkakataon. Hindi na kailangang pilitin at noong 14 na araw, tumayo siya ng mag-isa at nanatiling nakatayo ng halos 1 oras. Isang umaga, nagdala si Rosa ng kape para sa kanyang kapatid at agad niyang napansin ang pagbabago. Ricardo, tingnan mo, gumagaling na siya, sabi niya, nagulat habang sumisilip sa bakod. Gumagaling na nga, sagot ni Ricardo. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ang unang pagkakataong ngumiti siya matapos ang ilang linggo. Gumana ang lunas ni Ginoong Ernesto. Talagang gumana ito. At tahimik na nagpasalamat si Ricardo. Ngunit may napansin pa si Rosa sa kanyang mga mata. Hindi lang siya mukhang guminhawa. Malalim ang iniisip niya. Anong iniisip mo? Tanong niya.
Wala naman talaga, kaya lang mas binabantayan ko siya nitong mga huling araw. May napapansin akong mga detalye. Anong klaseng detalye? Pumasok si Ricardo sa kulungan. Hindi na umiilag ang baka. Tiwala na ito sa kanya. Alam nitong wala siyang masamang balak. Tingnan mo rito, sabi niya, itinuturo ang kaliwang tainga ng baka. Yumuko si Rosa sa bakod upang mas makita. Sa loob ng tainga, may bahagyang tattoo, mga letra at numero na nilumana ng panahon, ngunit malinaw pa rin. Marka ng rehistro iyan, sabi ni Rosa. Ibinibigay yan sa mga purong lahing baka. Alam ko, pero tingnan mo ng mabuti ang code. Nagsisimula ito sa RGD. So, ang RGD ay para sa mga piling baka, mataas ang lahi, yung mga nananalo ng mga parangal. May ilan ng dati kong amo na may ganyang marka. Napakahalaga ng mga yon. Nagkunot ang noo ni Rosa. Ibig sabihin, isa siya sa mga iyon. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Hindi ko alam, pero may iba pa. Marahang hinaplos ni Ricardo ang leeg ng baka. Hawakan mo rito. Hinawakan ni Rosa ang bahaging itinuro. Sa ilalim ng balat, may naramdaman siyang magaspang, parang lumang pilat. Mukha itong paso pero hindi karaniwang paso. May hugis ito, isang titik, isang estilong letrang B. Ano ito? Tatak! Noon, minamarkahan ng mga ransero ang kanilang mga baka gamit ang mainit na bakal. Pero itong isang ito, saglit na tumigil si Rosa. Iba. May guhit sa ilalim. Nakita ko na iyan dati, sabi ni Ricardo, pilit inaalala. Pero hindi ko maalala kung saan. Iba ang B na iyan, natatangi. Tahimik silang tumayo, pinagmamasdan ng bakang payapang, ngumunguya ng damo. Walang kamalay-malay sa misteryong dala nito. Ricardo, marahang tanong ni Rosa, sa tingin mo ba mas mahalaga siya kaysa sa iniisip natin? Oo, mas higit pa. Kung ganon, bakit ibinigay siya ni Rogelio sa iyo kung napakahalaga niya? Iyon ang tanong na bumabagabag kay Ricardo mula nang umalis siya sa bukid. Bakit ibibigay ng isang mayamang magsasaka na ipinagmamalaki ang kaalaman niya sa mga baka, ang isang piling hayop at bilang insulto pa? Iisa lamang ang paliwanag. Hindi niya alam, sabi ni Ricardo. Hindi niya nakita ang mga marka. Sobrang payat niya noon, marumi at halos hindi makagalaw. Walang nag-abala na suriin siya ng mabuti. Pero ikaw, ginawa mo. Oo, hinawakan ni Rosa ang braso ng kanyang kapatid. Kung ganon, ano na ngayon? Ano ang plano mo? Hahanapin ko ang pinagmulan niya. Kailangan kong malaman kung saan talaga siya nagmula at kung sino talaga siya. Kinahapunan ding iyon, nagtungo si Ricardo sa munisipal na aklatan ng bayan. Maliit ang lugar, amoy lumang papel, may mga sahig na langit-ngit at mga estanteng puno ng aklat. Ang libraryan na si Donna Celia ay may makakapal na salamin at tila alam ang lahat ng kasaysayan ng bayan. Ricardo, anong sorpresa? Mainit niyang bati. Matagal ka nang hindi bumibisita. Opo, Donna Celia, may kaunti lang po akong sasaliksikin. Anong klasing saliksik? Tungkol po sa mga tatak ng baka, mga lumang bukid dito sa lugar. Mayroon po ba kayong ganon? Sandali siyang nag-isip. Baka mayroon, may aklat tungkol sa kasaysayan ng pag-aalaga ng baka sa lugar na ito. Sandali lang. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya na may dalang makapal at maalikabok na aklat. Kasaysayan ng pag-aalaga ng baka sa lambak ng San Jose. Kupas na ang pabalat at nanilaw na ang mga pahina dahil sa tagal ng panahon. Maraming salamat po. Umupo si Ricardo sa malayong sulok at sinimulang halughugin ang aklat. Puno ito ng mga lumang litrato, kwento ng mga bukid na matagal nang naglaho, at mga salaysay ng mga tradisyonal na pamilyang ransero. Hanggang sa matagpuan niya ang hinahanap, isang buong seksyon tungkol sa mga tatak ng baka. Isa-isang pahina ang kanyang tiningnan, maingat na hinahanap ang letrang B na may dagdag na guhit. At doon niya ito nakita, isang itim at puting litrato mula sa ilang dekada na ang nakalipas ang nagpapakita
ng isang lalaking may malapad na sombrero, nakatayo sa tabi ng ilang baka. Lahat ay may parehong natatanging tatak. Ang nakasulat sa ilalim ng larawan, Carlos Bautista, tagapagpalahi at premyadong ransero, kasama ang kanyang kawan ng Guir Leiteiro, bukirin ng Boa Esperanza, 1978. Mabilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Guir Leiteiro, isa sa pinakamahalagang lahi ng bakang gatasan sa Brazil. Carlos Bautista, isang pangalang kilala ng lahat sa rehiyon. Isang alamat sa pag-aalaga ng baka. Kilala sa pagpapalaki ng ilan sa pinakamahusay na bakang gatasan sa bansa. Pumanaw siya mga 15 taon na ang nakalipas, ngunit nanatili ang kanyang pamana. Nagpatuloy sa pagbasa si Ricardo. Nakabuo si Carlos ng mga purong linya ng Guir Leiteiro na nanalo ng malalaking parangal. Kilala ang kanyang mga baka sa dami ng gatas at tibay ng katawan. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ipinagbili ang bukirin ng Boa Esperanza. Ang kawan ay pinaghiwa-hiwalay at ipinagbili sa iba't ibang mamimili. Nagkawatak-watak, posible, malamang pa nga na isa sa mga mamimiling iyon ay si Rogelio na walang kamalay-malay sa tunay niyang nabili. Mabilis na kinuna ni Ricardo ng larawan ng pahinagamit ang kanyang lumang cellphone. Pagkatapos, nagtungo siya sa mesa sa unahan kung saan nag-aayos ng mga aklat si Donna Celia. "Donna Celia, kilala po ba ninyo si Carlos Bautista?" tanong niya. "Oo," sagot niya habang inaayos ang salamin. "Isang mabuting tao, tapat, mahal ang kanyang mga hayop." Ano po ang nangyari sa bukid, hindi na nais ipagpatuloy ng kanyang mga anak. Ipinagbili nila ang lahat, lupa, mga hayop, pati kagamitan. Nakakalungkot, isa iyon sa pinakamahusay na bukid sa lugar. Alam po ba ninyo kung sino ang bumili ng mga baka? Malalim siyang nag-isip. Hindi tiyak. Sa tingin ko hinati-hati ang bentahan sa iba't ibang mamimili. Bakit mo itinatanong? Nag-atubili si Ricardo, saka nagpa siyang magsabi ng totoo. Naniniwala po akong may isa ako sa mga baka ni Carlos. May tatak siya. Nanlaki ang mga mata ni Donna Celia sa likod ng salamin. Talaga? Pagkaraan ng lahat ng taong ito? Opo, at may RGD code rin po siya sa tainga. Marahang sumipol si Donna Celia. Kung totoo yan, Ricardo, may inaalagaan kang kayamanan. Iyon din po ang tingin ko, pero kailangan ko ng patunay. Gusto kong matuntun ang buong kwento niya. May isang tao na maaaring makatulong, sabi niya, si Francisco Bautista. Si Francisco Bautista, apo ni Carlos, ay nakatira pa rin sa bayan. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng mga supply sa bukid sa Central Street. Kung may sino mang may alam tungkol sa maalamat na mga baka ni Carlos, siya iyon. Nagpasalamat si Ricardo kay Donna Celia at mabilis na umalis ng aklatan, halos tumakbo sa pagmamadali. Nasa kabilang dulo ng bayan ng tindahan, ngunit naglakad siya upang makatipid sa kakaunting reais na natitira sa kanya. Pagdating niya roon, palubog na ang araw sa likod ng mga bubong. Isinasara na ni Francisco ang tindahan. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 30 taon, matangkad, may seryosong anyo. "Pasensya na kung istorbo ako sa ganitong oras," sabi ni Ricardo, hinihingal. "Ikaw ba si Francisco Bautista?" "Oo," sagot ni Francisco. "Ano ang maitutulong ko sa iyo?" "Apo ka ba ni Carlos Bautista mula sa bukirin ng Boa Esperanza?" Huminto si Francisco sa paglalak ng pinto. "Oo, bakit?" "Naghahanap po ako ng impormasyon. Noong ipinagbili ng pamilya ninyo ang bukid, alam po ba ninyo kung saan napunta ang mga baka? May mga tala po ba?" "Meron," sagot ni Francisco. "Itinago ng tatay ko ang lahat, mga litrato, dokumento at talaan ng bawat hayop. Ikinrus niya ang mga braso, bahagyang nag-iingat." "Pero bakit mo itinatanong?"
Huminga ng malalim si Ricardo. Dahil sa tingin ko, may isa ako sa mga baka ng lolo mo at kung tama ako, napakahalaga niya. Pinagmasdan siya ni Francisco sandali, saka inilabas ang mga susi mula sa bulsa. Sige, punta tayo sa bahay, ipaliwanag mo ang lahat at ipapakita ko sa iyo ang mga dokumento namin. Magkasama silang naglakad sa tahimik na mga kalsada ng gabi. Nanikip ang sikmura ni Ricardo sa kaba. May pakiramdam siyang ang katotohanang malalaman niya ay tuluyang magbabago ng lahat. Ang bakang ibinigay sa kanya ni Rogelio bilang isang malupit na biro ay hindi pala biro. Isa pala siyang kampyon. At wala ni katiting na ideya si Rogelio sa kung anong itinapon niya. Simple ngunit malinis ang bahay ni Francisco. Dinala niya si Ricardo sa isang silid sa likuran na ginagamit bilang imbakan ng mga papeles. Mga kahon, lumang folder at estante ng mga tala ang nakapaligid sa mga dingding. Medyo historiador ang tatay ko, sabi ni Francisco habang binubuksan ang isang kahon. Naniniwala siyang dapat mapanatili ang pamana ng lolo ko. Sa tingin ko tama siya. Isa-isa niyang inilabas ang mga folder. Ang ilan ay makakapal sa dami ng papeles, ang iba'y puno ng kupas na litrato at opisyal na dokumento. Pinanood yon ni Ricardo, mabilis ang tibok ng puso. Nang mamatay si Lolo noong 2010, sabi ni Francisco, wala sa amin ang gustong magpatuloy ng bukid, kaya ipinagbili namin ang lahat. Pero maingat na itinala ng tatay ko kung saan napunta ang bawat baka. Kinuha niya ang isang makapal na binder. Nandito lahat, mga pangalan ng mamimili, presyo ng bentahan, mga registration number. Binuklat ni Francisco ang mga pahina. Bawat isa'y puno ng maayos na sulat kamay. Sabi mo may RGD Tagambaka mo, tama? Naalala mo ba ang numero? Tumango si Ricardo at inilabas ang cellphone. Ipinakita niya ang litrato ng tainga ng baka. RGD 288 at 47. Sinuri ni Francisco ang talaan. RGD 200 at 88 sa 47. Narito. Yumuko si Ricardo, halos hindi makahinga. Binasa ni Francisco ng malakas, RGD 288 at 47. Pangalan, Morning Star. Petsa ng kapanganakan, Marso 15, 2008. Ina, Imperial Pearl, 3 beses na kampiyon sa Antas Estado. Ama, Golden Thunder, pambansang kampiyon, 2006. Parang nawalan ng hangin si Ricardo. Kampiyon siya? Mas higit pa riyan, sabi ni Francisco. Binuklat niya ang susunod na pahina. May nakadikit na lumang litrato, isang makintab, malusog na baka, makapal ang balahibo. Agad nakilala ni Ricardo ang mukha. Siya nga iyon, parehong ulo, tainga at tatak. Ngunit ngayon, isa na lamang siyang anino ng dating sarili. Nanalong unang pwesto si Morning Star sa kategoryang Young Girl Leitero sa Regional Expo noong 2011, dagdag ni Francisco. Mahal na mahal siya ng lolo ko. Sabi niya, siya ang magiging pinakamahusay na inahin na kanyang napalaki. Hindi makapagsalita si Ricardo. Ano ang nangyari sa kanya? Nagpatuloy si Francisco sa pagbabasa. Ibinenta siya noong 2010 pagkatapos mamatay si Lolo, mamimili, Rogelio Santos, Santa Helena Farm, presyo 45,000 reais. Napaatras si Ricardo, kinailangang sumandal sa mesa. Isang bakang nagkakahalaga ng 45,000 reais ang ibinigay sa kanya ni Rogelio. At presyo pa yon noong 2010. Ngayon, mas higit pa ang halaga nito. Talagang binili niya siya? Tanong ni Ricardo, hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Francisco. Binili niya siya at 3 pang baka mula sa kawan namin. Sandali siyang tumigil. May tala rin dito. Nakasaad na may bahagyang problema sa bituka si Morning Star noon. Kasalukuyang ginagamot. Inaasahang gagaling sa loob ng 30 araw. Pero hindi siya gumaling. Sabi ni Ricardo, nagsasama-sama na ang mga piraso ng palaisipan.
Mukhang hindi ipinagpatuloy ni Rogelio ang gamutan o baka wala lang siyang pakialam at sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nanghina. Mabigat na umupo si Ricardo. Kailangan niya ng sandali upang tanggapin ang lahat. Isang purong lahi, premyadong baka, isa sa pinakamahusay ng kanyang henerasyon, ang pinabayaan ni Rogelio hanggang sa maging butot balat. Hanggang sa maging ang kawawang hayop sa sulok ng kulungan, ang bakang ibinigay sa kanya bilang panlilibak. Francisco, mababang sabi ni Ricardo, may halaga pa ba siya pagkatapos ng lahat ng ito? Kung tuluyan siyang gumaling at maaari pang magpalahi, sagot ni Francisco, madali siyang aabot sa 80 hanggang 100,000 reais. Napakabihira ng kanyang genetics. At kung manganak siya, bawat guya ay maaring umabot sa 20 hanggang 30,000. Kinuskos ni Ricardo ang kanyang mukha gamit ang parehong mga kamay. Isang maliit na kayamanan ang naghihintay sa lumang kulungan sa likod ng bahay ng kanyang kapatid. Plano mo bang ibenta siya? Tanong ni Francisco. Hindi ko pa alam. Inaayos ko pa sa isip ko ang lahat. Gusto mo ba ng mga kopya ng mga tala? Tanong ni Francisco. Oo, kailangan ko ng patunay kung sino talaga siya. Mas hihigitan ko pa riyan, sabi ni Francisco. Dadalhin kita sa isang veterinaryong pinagkakatiwalaan ko. Maaari niyang kumpirmahin ang lahi, ang linya ng dugo, lahat. Titingnan din niya ang kalagayan ng kanyang paggaling. Talaga? Oo naman, isang alamat si Morning Star sa aming pamilya. Kung buhay pa siya ngayon dahil sa iyo, ang pinakamaliit na magagawa ko ay tumulong. Nag-usap sila hanggang hating gabi. Gumawa si Francisco ng mga kopya ng lahat ng dokumento at ipinakita kay Ricardo ang mas marami pang litrato, mga larawan ng kanyang lolo na buong pagmamalaking nakatayo sa tabi ni Morning Star noong bata at malakas pa ito. Nagbahagi rin siya ng mga kwento tungkol sa bukid at sa mga bakang minsang nanginginain doon. Nang sa wakas ay makauwi, si Ricardo lagpas hating gabi na. Gising pa si Rosa balisang naghihintay. Oo, tanong niya. Umupo si Ricardo sa mesa sa kusina at ikinuwento ang lahat, hakbang-hakbang. Sa bawat detalye, lalong nanlaki ang mga mata ni Rosa sa hindi makapaniwala. Sinasabi mo bang mahigit 100,000 reais ang halaga ng bakang iyon? Kung tuluyan siyang gumaling, oo. At walang kaalam-alam si Rogelio. Wala. Biglang tumawa si Rosa, hindi sa tuwa, kundi sa lubos na pagkabigla. Nilait ka ng taong iyon, sinibak ka sa harap ng lahat, binayaran ka ng isang bakang inakala niyang walang halaga, at ngayon siya pala ang pinakamahalagang bakang napunta sa kanya. Siya nga, ito ang karma, Ricardo. Inaayos ng buhay ang mga bagay. Hindi sumagot si Ricardo. Tinitigan lamang niya ang kanyang magaspang na mga kamay. May bakas ng trabaho at pagsisikap, malalim ang iniisip. Yumuko si Rosa pasulong. Kung ganon, ano na ang gagawin mo ngayon? Tumingala si Ricardo, may tahimik na apoy sa kanyang mga mata. Tatapusin kong alagaan siya. Dadalhin ko siya sa veterinaryong sinabi ni Francisco at hihintayin ko hanggang tuluyan siyang gumaling. At pagkatapos, tanong ni Rosa, may malaking perya ng mga baka na gaganapin sa loob ng 6 na linggo, sagot ni Ricardo. Dumarayo roon ang mga mamimili mula sa buong lalawigan. Dadalhin ko siya roon. Mahigpit na hinawakan ni Rosa ang kanyang kamay. Nandoon si Rogelio. Alam mo yan, hindi niya kailanman pinalalagpas ang mga ganong kaganapan. Alam ko, sabi ni Ricardo, makikita niya siya. Iyon ang inaasahan ko. Maiintindihan niya kung ano ang ginawa niya sa iyo. Sa wakas ay ngumiti si Ricardo. Isang tunay na ngiti ang una matapos ang napakatagal na panahon. Eksakto, sa mga sumunod na linggo, mas pinagsikapan ni Ricardo ang trabaho kaysa kailanman. Tinanggap niya ang kahit anong hanap buhay, pagbubuhat ng materyales, paglilinis ng mga kamalig, kahit ano basta may bayad.
Bawat sentimong naiipon niya ay inilalaan niya sa paggaling ng baka. Bumili siya ng dekalidad na pagkain, mga suplemento at bitamina. 3 beses dumalaw ang veterinaryong kaibigan ni Francisco upang tingnan ang kalagayan ng baka at ni minsan ay hindi humingi ng bayad. Sa huli nitong pagbisita, ngumiti ang veterinaryo kay Ricardo nang may pag-asa. Napakaganda ng lagay niya, tuluyan nang nawala ang bara sa bituka, unti-unti na siyang tumataba ng maayos at tingnan mo ito, ipinakita niya ang isang ulat mula sa laboratorio. Balansado na ang kanyang hormone levels, maaari na siyang magpalahi. Nakatitig si Ricardo, hindi makapaniwala. Magkano na po ang halaga niya ngayon? Sa kasalukuyan niyang kalagayan, mga 70,000, pero kapag tuluyan na siyang lumusog at makumpirma ang kanyang kakayahang magkaanak, madali siyang lalampas sa 100,000. Halos hindi iyon masukat ni Ricardo. Ilang linggo lang ang nakalipas, sinibak siya ng walang kabayaran ni hindi niya kayang magbayad ng upa. Ngayon, may-ari siya ng isang bakang mas mahalaga pa kaysa 10 taong sahod niya. Ngunit hindi ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa pagtutuwid ng mali, tungkol sa pagpaharap kay Rogelio sa bagay na kanyang itinapon. Ang baka na ngayon ay opisyal ng tinatawag na Esmeralda, ayon sa rehistro ay mistulang ibang hayop na. Kumikinang ang balahibo nito sa ilalim ng araw. Buhay at alerto ang mga mata. Malakas at kumpiyansa ang bawat hakbang. Pati ang mga kapitbahay ay napapansin na. Tingnan mo nga yun, hindi pala namatay ang baka ni Ricardo. Ang ganda na niya ngayon. Parang himala, ah? Ngunit wala pa silang alam sa buong katotohanan. Hindi pa. Isang umaga dumating si Francisco sakay ng isang maayos na trailer para sa mga hayop. Ang bakang tulad ni Esmeralda ay hindi dapat isakay sa isang sira-sirang kariton, sabi niya. Nabagabag si Ricardo sa pasasalamat. Salamat Francisco talaga. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Ginawa mo ang hindi nagawa at ayaw gawin ni Rogelio. Karapat-dapat ka rito. Ipagmamalaki ka ng lolo ko. Tiningnan niya si Esmeralda, payapang ngumunguya ng pakain sa ilalim ng araw. Napakaganda niya. Hindi nakatulog si Ricardo ng gabing iyon. Bukas, mabubunyag ang katotohanan. Sa wakas makikita ni Rogelio ang walang silbing bakang ibinigay niya. At wala siyang magagawa kundi harapin ang kanyang nawala. Dahil legal na pag-aari na ni Ricardo si Esmeralda. Ibinigay siya bilang kabayaran at iyon ang nagpapatunay. Bukas makikita rin iyon ng buong mundo. Sumikat ang araw sa malinaw na langit, may kasamang mainit na simoy ng hangin. Gumising si Ricardo 4:00 ng umaga. Naligo siya, nagsuot ng pinakamalinis niyang damit at nagtungo sa kulungan. Tumayo si Esmeralda nang lumapit siya, kalma, kumpiyansa at malusog. Kumikinang ang balahibo nito sa makintab na kulay tsokolate. Maliwanag ang mga mata, tuwid ang tindig. Mukha siyang tunay na kampeyong isinilang upang mamukod tangi. Ito na ang sandali mo, iha, bulong ni Ricardo habang hinahaplos ang kanyang leeg. Ngayon, makikita ng lahat kung sino ka talaga. Dumating si Francisco bago pa magbukang liwayway. Magkasama nilang maingat na isinakay si Esmeralda sa trailer. Hindi ito lumaban. Lubos ang tiwala niya kay Ricardo. Lumabas si Rosa dala ang termos ng mainit na kape. O inumin mo ito, kakailanganin mo. Salamat. Hinawakan niya ang braso ng kanyang kapatid, seryoso ang mukha. Ricardo, sigurado ka ba sa gagawin mo? Sigurado. Hinding-hindi ito magugustuhan ni Rogelio, baka maghanap siya ng gulo. Hayaan mo siyang subukan. Nasa akin ang lahat, mga dokumento, litrato at mga saksi. Akin siya, legal at nararapat. Mahigpit siyang niyakap ni Rosa. Kung ganon umalis ka na, ipakita mo sa kanya kung sino ka talaga. Puno ng tao ang perya pagdating nila. Mga trailer truck, pansamantalang kulungan, at daan-daang taong abala at masigla.
Mga magsasaka, mamimili, veterinaryo, mamamahayag. Kumirot ang sikmura ni Ricardo. Pakiramdam niya'y wala siya sa lugar, isang dating manggagawa lamang na nakasimpleng damit na papaligiran ng mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng baka. "Huminga ka!" sabi ni Francisco, napansin ang kanyang kaba. "May karapatan kang narito. Hintayin mo lang. Mapapalingon silang lahat sa kanya." Nairehistro nila si Esmeralda at binigyan ng pwesto sa isang pangunahing lokasyon. Maingat na inayos ni Ricardo ang balahibo nito, nilinis ang mga kuko at inayos ang kulungan hanggang sa maging perpekto ang lahat. At perpekto nga ito. Mukha siyang reyna. Hindi nagtagal, may mga nakapansin na, "Tingnan mo ang bakang yan," bulong ng isa. "Siguradong dekalidad na Girleitero. Napakataas ng antas, tingnan mo ang istruktura ng buto, ang simetriya." Huminto ang isang veterinaryo sa harap ng kulungan at pinagmasdan si Esmeralda ng may paghanga. Humarap siya kay Ricardo. "Iyo ba siya?" "Opo." "Maaari ko bang malaman ang kanyang linya ng dugo?" Inilabas ni Ricardo ang folder na inihanda ni Francisco, mga rehistro, sertipiko at lumang litrato. Maayos ang lahat, maingat na binasa ng veterinaryo ang mga papeles. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. "Carlos Bautista," bulong niya. "Kilala ko ang pangalang yan. Isa sa pinakadakilang tagapagpalahi na nagkaroon kami." Muling sinuri ang mga dokumento. "Sandali, anak siya ni Perula Imperial." "Opo." Muling tumingin ang veterinaryo kay Esmeralda, hindi makapaniwala. "May hawak kang kayamanan dito." "Alam ko." Inabot niya ang kamay ni Ricardo. "Binabati kita, isa itong pambihirang hayop." Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob lamang ng isang oras, napaligiran na ang kulungan ni Ricardo ng mga mausisang bisita, mga magsasaka, mamimili at tagapagpalahi. Lahat ay gustong makakita ng mas malapitan. Lahat ay gustong makumpirma ang lahi. Ang ilan ay nagtatanong kung ibinebenta siya. "Magkano ang hinihingi mo?" tanong ng isang lalaking naka-Amerikana. "Hindi siya ibinebenta," sagot ni Ricardo. "80,000 cash?" "Hindi." "90?" "Hindi." Tumango ang lalaki, humanga. "Alam mo, ang hawak mo, matalino ka." Iniabot niya ang kanyang calling card. "Kung sakaling magbago ang isip mo, tawagan mo ako." At doon niya siya nakita. Sa kabilang dulo ng perya, naglalakad sa pagitan ng mga kulungan kasama ang dalawang lalaking elegante ang suot, si Rogelio. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Panahon na. Pareho pa rin si Rogelio, mamahay na sombrero, mamahaling damit at malaking tiyan na nauuna sa lakad. Kumpiyansa siyang naglalakad, malakas tumawa at humihinto upang suriin ang mga hayop sa kanyang karaniwang mayabang na paraan. Ngunit hindi pa niya nakikita si Esmeralda. Wala siyang ideya na ang bakang ibinigay niya dahil sa galit, ang bakang inakala niyang walang halaga, ang ngayon ay sentro ng atensyon. At ang lalaking nakatayo sa tabi niya, ang empleyadong sinibak at pinahiya niya. Ngunit ngayon, ang lalaking iyon ay may hawak na isang bagay na walang kapantay ang halaga, at sa pagkakataong ito, makikita ito ng buong mundo. May kausap si Rogelio sa mga lalaking kasama niya, bagaman hindi marinig ni Ricardo ang kanilang sinasabi. Ngunit malinaw ang isang bagay, diretso silang papalapit sa kanilang kulungan. Napansin din niyon ni Francisco. Paparito siya. "Nakikita ko. Gusto mo bang manatili akong malapit?" "Oo, pero hayaan mong ako ang magsalita." Sa bawat hakbang ni Rogelio, lalong naninikip ang sikmura ni Ricardo. Ngunit hindi iyon dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik, ang pakiramdam ng wakas ay darating na ang sandaling matagal niyang hinihintay. Huminto si Rogelio, 3 kulungan ang layo. Napansin niya ang kumpol ng mga taong nakapaligid sa isang partikular na kulungan. At gaya ng dati, nanaig ang kanyang kuryosidad. 2 kulungan ang layo, isa, hanggang sa tuluyan na siyang nakatayo sa harap nila. Una niyang tiningnan ng baka, pagkatapos ang plaka ng pangalan,
Morningstar, Linang Carlos Bautista, bahagyang umangat ang mga kilay ni Rogelio. Ang bakang may ganyang pinagmulan ay bihira at napakamahal. Pagkatapos, lumipat ang tingin niya sa lalaking nag-aalaga rito. At nakita niya si Ricardo. Parang nawala ang kulay sa mukha ng magsasaka. 2 beses siyang pumikit, tila hindi makapaniwala. Muling tumingin sa baka. Pagkatapos muli kay Ricardo. Ikaw, yun lang ang naisambit niya. Ako? Sagot ni Ricardo, matatag at kalmado ang tinig. Lumapit si Rogelio, nakatuon ang tingin. Masinsinan niyang sinuri ang baka. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa gulat, naging pagkalito at saka sumiklab ang pagkilala. Lumapit siya sa bakod at mas tiningnang mabuti. Nandun iyon, ang estilong tatak na letrang B sa leeg nito. Ang parehong marka, ang eksaktong tindig, ang hugis ng katawan. Hindi, bulong niya, hindi pwede. Pwedeng-pwede, kalmadong sabi ni Ricardo. Siya nga. Ang bakang ibinigay mo sa akin na parang basura, naalala mo? Namumutla si Rogelio, napalingon siya at napansin kung gaano karaming tao ang nanonood. Ibinalik niya ang tingin kay Ricardo at ibinaba ang boses. Paano ko siya nakilala? Paano ko siya ginamot? Paano ko siya ibinalik sa buhay? Ikinrus ni Ricardo ang mga braso. Sa pamamagitan ng sipag, sa pag-aaruga, sa lahat ng bagay na hindi mo man lang ginawang ibigay sa kanya. Lumapit si Rogelio, matalim ang tinig. Hindi sa iyo ang bakang iyan, akin siya, ninakaw mo siya. Ninakaw? Sagot ni Ricardo sabay abot sa folder. Gusto mo bang makita ang papel na pinirmahan mo? Yung nagsasaad na sinibak ako at ibinigay mo sa akin ang bakang ito bilang kabayaran? Itinaas niya ang mga dokumento. May notaryadong kopya at maraming saksi. Ang sarili mong mga manggagawa ang nakakita, pati ang mga mamimiling nandoon noong araw na iyon. Ginawa mo pa itong palabas. Ang bakang ito ay akin, legal, opisyal. Nagsimulang makiramdam ang mga tao sa paligid. Kumalat ang bulungan. Mas maraming mukha ang lumapit. Hindi na tinag si Ricardo. Hindi mo man lang alam kung ano ang itinapon mo, hindi ba? Mas malakas na, sabi niya ngayon. Hindi mo alam na anak siya ni Imperial Pearl. Hindi mo alam na isa siyang kampiyon sa palabas. Hindi mo naalala na binayaran mo siya ng 45,000 reais, 15 taon na ang nakalipas. Nabaluktot ang mukha ni Rogelio sa hindi makapaniwala. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Dahil nag-imbestiga ako, sinundan ko ang kanyang pinagmulan. Inalagaan ko siya ng sapat para alamin kung sino talaga siya. Hindi mo naiintindihan? Hindi, putol ni Ricardo. Ikaw ang ayaw umintindi. Ayaw mong lampasan ang payat niyang katawan. Iniwan mo siya sa sulok para mabulok. Bahagya pa niyang tinaasan ang boses. May simpleng kondisyon siya, isang sakit na madaling gamutin, pero wala kang pakialam. At nang tanungin kita, pinahiya mo ako. Sinibak mo ako sa harap ng lahat at ibinato mo siya sa akin na parang biro. Isang kolektibong hingal ang umaling-aungaw sa dumaraming tao. May mga umiling, may mga bumubulong ng hindi pagsang-ayon. Mabilis na tumingin sa paligid si Rogelio at napagtantong wala na sa kanyang panig ang mga tao. Muling ibinaba ang boses, pilit bumabawi. Maging makatuwiran tayo, bibilin ko siya pabalik, sabihin mo ang presyo. Hindi siya ibinebenta, lahat ay may presyo. Hindi ako. 200,000, sabi ni Rogelio. Cash, ngayon din. Tumingin si Ricardo diretso sa kanyang mga mata. Ito ang lalaking nilait siya, itinapon, minamaliit. At ngayon, sinusubukan nitong bilhin ang sarili niyang kasalanan. Ngumiti si Ricardo. Hindi isang maingay o mapagtagumpay ng ngiti. Isang kalmado, tahimik ng ngiti lamang. Hindi! Namula ng husto ang mukha ni Rogelio. Ginagawa mo lang ito para gumanti. Hindi, maring sabi ni Ricardo. Ginagawa ko ito dahil karapat-dapat siya sa respeto, isang bagay na hindi mo kailanman ibinigay. At ngayon, hindi na siya sayo, akin na siya. At aalagaan ko siya sa paraang matagal na niyang nararapat.
Isang hakbang na may pagbabanta ang ginawa ni Rogelio pasulong, ngunit humarang si Francisco sa pagitan nila. Huwag mong subukan, mahina, ngunit mariing sabi niya. Maraming matang nakatingin sa iyo ngayon at narinig nilang lahat ang sinabi mo. Napalingon si Rogelio, mas dumami pa ang mga tao at hindi maganda ang tingin nila, natalo na siya. Hindi pa ito tapos, unggol niya, nanginginig ang daliring nakaturo kay Ricardo. Pagsisisihan mo ito. Hindi man lang pumikit si Ricardo. Hindi, sagot niya. Ang magsisisi lang ay ikaw. Tuwing maaalala mong ibinigay mo ang isang bakang nagkakahalaga ng 200,000 reais sa lalaking sinubukan mong hamakin. Nakatayo si Rogelio, namumula ang mukha, nakakuyom ang mga kamao, ngunit wala na siyang masabi, wala nang paraan upang bawiin ang nagawa. Talikod siyang umalis, naglalakad palayo na parang isang haring natalo. Saglit na tumingin kay Ricardo ang 2 lalaking naka-Amerikana, halatang naiilang, bago nagmadaling sumunod kay Rogelio. Habang unti-unting nagkahiwa-hiwalay ang mga tao, may ilan nang lumapit kay Ricardo upang batiin siya, makipagkamay, sabihing iginagalang nila ang kanyang ginawa. Humarap si Ricardo kay Esmeralda, tahimik itong ngumunguya ng damo, walang kamalay-malay sa unos na kakadaan lamang. Inabot niya ang liig nito at marahang hinaplos, may banayad ng ngiti. Tapos na, iha, bulong niya, ligtas ka na. Ngunit hindi pa talaga tapos, hindi pa. Dahil may isa pang nanonood, isang taong hindi lang nakita ang baka, kundi ang lalaking nagligtas sa kanya. Isang lalaking mas mayaman pa kay Rogelio at papalapit na siya kay Ricardo, handang mag-alok ng isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Ang lalaki ay may kalmado ngunit makapangyarihang presensya. May 2 katulong siyang sumusunod. Ang isa ay may hawak na clipboard. Paumanhin, magalang na sabi ng lalaki. Maaari ba akong pumasok? Siyempre, sagot ni Ricardo, tahimik na pumasok ang lalaki sa kulungan, may kumpiyansang kilos ng isang taong tunay na nakauunawa sa mga hayop. Hindi siya agad lumapit sa baka. Tumigil muna siya, tahimik na nagmamasid. Pagkatapos, dahan-dahan, hakbang bawat hakbang, lumapit siya, binibigyan si Esmeralda ng oras upang masanay sa kanyang presensya. Nang sapat na siyang malapit, marahan niyang hinaplos ang liig ng baka, ang likod at pababa sa mga paa. Sinuri niya ang mga ngipin, mga kuko at mga mata. Bawat galaw ay maingat at tiyak. Halatang alam niya ang bawat ginagawa. Linya ni Carlos Bautista, sabi niya, hindi nagtatanong kundi nagpapatunay. Opo, sagot ni Ricardo. At si Imperial Pearl ang ina? Opo. Umatras ang lalaki, ikinrus ang mga braso, hindi inaalis ang tingin sa baka. Kilala ko si Carlos, mabuting tao. Isa sa mga dakila sa pag-aalaga ng baka, ang bakang ito, isa siyang obra maestra. Tunay nga po, sang-ayon ni Ricardo, ikaw ba ang may-ari? Opo. Paano siya napunta sa iyo kung hindi ka mamasamain? Sandaling nag-atubili si Ricardo. Hindi pa niya alam kung sino ang lalaki, ngunit may kung anong sa kanya ang nagpaparamdam ng tiwala. Matapos ang lahat ng nangyari kay Rogelio, wala na siyang dahilan upang magtago. Ibinigay po siya sa akin bilang kabayaran, sabi niya. 5 taon akong nagtrabaho sa isang bukid, sinibak ako, siya ang ibinigay sa halip na pera. Bahagyang umangat ang kilay ng lalaki. Si Rogelio Santos? Napakurap si Ricardo nagulat. Kilala po ninyo siya? Nakita ko ang lahat kanina, sagot ng lalaki. Nanood ako mula sa malayo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang nakita ko ay hustisya. Sinubukan kanyang ipahiya at ibinalik ng buhay ang ginawa niya. Iyon din po ang pakiramdam ko. At ikaw ang nagligtas sa kanya? Siguradong masama ang kalagayan niya noon. Mas masahol pa po, halos mamatay na siya. May bara sa bituka. Gutom na gutom, walang sino mang gumamot sa kanya ng maayos. Umiling ang lalaki puno ng pagkadismaya. Ang pabayaan ng isang hayop na tulad nito, isang krimen.
Tumingin siya ng diretso kay Ricardo, pero hindi mo siya pinabayaan. Iniligtas mo siya at base sa nakikita ko, napakahusay ng ginawa mo. Maraming salamat po. Ano ang pangalan mo? Ricardo Perez. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ikinagagalak kitang makilala, Ricardo. Ako si Alberto Reyes, may-ari ng bukirin ng Valverde. Parang napigil ang hininga ni Ricardo. Valverde. Kilala ng buong industriya ng baka ang pangalang iyon, isa sa pinakamalaki at pinakarespetadong bukid sa buong rehiyon. Makabagong pasilidad, mga pambansang parangal, nangungunang producer ng gatas. Si Alberto Reyes ay isang alamat. Ang karangalan ay akin, Ginoong Alberto, sabi ni Ricardo, pilit itinatago ang biglang kaba. Ngumiti si Alberto at muling tumingin kay Esmeralda. Didiretsuhin na kita, Ricardo. Gusto kong bilhin ang bakang ito. Nanikip ang sikmura ni Ricardo. Ako po, pero hayaan mong tapusin ko, sabi ni Alberto habang lumalapit. Napanood kita kung paano mo siya alagaan. Nakita ko ang galaw mo, ang pag-iingat ng iyong mga kamay, ang ganong ugnayan, hindi nabibili ng pera. Muli niyang ikinrus ang mga braso. Gusto kong bilhin ang baka. Pero higit pa riyan, Ricardo, gusto kitang kunin bilang empleyado. Nakatitig lamang si Ricardo, hindi makapaniwala. Kailangan ko ng taong mamamahala sa aking kawan. Hindi lang pumapasok para sa oras, kundi talagang nakikita ang mga hayop. May likas na pakiramdam, may puso. Hindi pa rin makapaniwala na upo si Ricardo sa isang baligtad na kahon. May tiyak na sahod, may bahay sa loob ng bukid, may porsyento kasakita, patuloy ni Alberto. At higit sa lahat, sasama si Esmeralda sa iyo, mananatili siyang iyo. Kapag nanganak siya, kalahati ng mga guya ay sa iyo. Umiikot ang mundo ni Ricardo. Bakit po ninyo ito inaalok sa akin? Tanong niya. Dahil nakita ko kung ano ang mahalaga, sagot ni Alberto. Nakita kitang tumayo sa tama. Tinanggihan mo ang malalaking alok dahil sa prinsipyo. Bihira ang ganong integridad. Umupo si Alberto sa tabi niya. Nagsimula rin akong walang-wala at nakikilala ko ang mga taong hinubog mula sa parehong pundasyon. Si Francisco, na tahimik lamang na nakatayo sa tabi, ay lumapit at bumulong na may ngiti. Pare, tanggapin mo na, nababaliw ka ba? Tumingin si Ricardo kay Esmeralda. Tumingin din siya pabalik, kalmado, banayad ang mga mata, mabagal na ngumunguya, ang bakang walang may gusto, ang bakang iniwan upang mamatay, ang bakang ibinalik niya sa buhay. At ngayon, siya ang nagbubukas ng pinto sa isang bagong simula. May isang bagay lang po akong hihilingin, sabi ni Ricardo. Tumaas ang kilay ni Alberto. Sabihin mo. Gusto kong isama ang aking kapatid at ang kanyang mga anak. Siya ang tumanggap sa akin noong wala akong kahit ano. Hindi ko siya iiwan. Malakas na tumawa si Alberto. Marunong bang magluto ang kapatid mo? Opo, napakahusay. Kung ganon, bibigyan natin siya ng maayos na trabaho sa kusina ng bukid, legal na kontrata, makatarungang sahod, at ang mga bata, maaari silang pumasok sa lokal na paaralan, maganda yon. May iba pa po ba? Iyon na. Tumayo si Alberto at iniabot ang kanyang kamay. Kaya, may kasunduan ba tayo? Tiningnan ni Ricardo ang kamay na iyon, ang kamay na nag-aalok sa kanya ng kinabukasang may dangal, matatag na trabaho at respeto. Mahigpit niya itong kinamayan. Mayroon, napakaganda, sabi ni Alberto habang tinatapik ang kanyang likod. Maaari ka bang magsimula sa Lunes? Magpapadala ako ng grupo para tumulong sa paglipat mo. At syempre, isama mo si Esmeralda. Handa po ako. Humarap si Alberto sa isa sa kanyang mga katulong. Marcos, ihanda mo ang kontrata. Panimulang sahod, 8,000 kada buwan, kasama ang mga benepisyo. 8,000. Dalawa lang ang kinikita ni Ricardo kay Rogelio at mas mabigat pa ang trabaho. Bago tuluyang umalis, muling tumingin si Alberto. At Ricardo, salamat sa ginawa mo. Bihira ang mga bakang tulad ni Esmeralda.
Pero ang mga taong tulad mo, mas bihira. Pagkaalis niya, niyakap agad ni Francisco si Ricardo. Nagawa mo, kaibigan. Talagang nagawa mo. Nasa pagkabigla pa rin si Ricardo. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Isang disenteng trabaho. Tunay na kita. Isang tahanan. Isang kinabukasan. Lahat dahil sa isang bakang walang naniwala. Lumipas ang natitirang oras ng araw na parang panaginip. May mga lumapit upang makipagkamay, may humingi ng buong kwento, may ilang magsasaka na minsang tumawa sa kanya ang humingi ng tawad. May nag-alok ng mga business card, mga oportunidad, maging mga pakikipagsosyo. Ngunit ang pinakanakakasyasiyang sandali ay dumating bago tuluyang lumubog ang araw. Sa kabilang panig ng perya, nakita ni Ricardo si Rogelio. Ang dating mayabang na magsasaka ay naglalakad palabas. Mag-isa, nakayuko ang ulo, lugmok ang balikat, wala na ang tawa. Wala na ang mga lalaking naka-Amerikana na kanina'y nasa tabi ni Rogelio. Sumakay siya sa kanyang mamahaling pickup truck at nanatili roon, nakapirmi. Mahigpit ang kapit sa manibela, blangkong nakatitig sa unahan. Pinagmasdan siya ni Ricardo sandali. Halos naawa siya sa lalaki. Halos. Ngunit si Rogelio ang gumawa ng sarili niyang mga pagpili. Ipinagpalit niya ang isang mahalagang bagay dahil sa kayabangan, sa galit at sa lubos na kamangmangan. At ngayon kailangan niyang harapin ang bunga ng mga iyon. Bumalik si Ricardo sa kulungan kung saan nagpapahinga si Esmeralda. Umupo siya sa lupa sa tabi nito, marahang isinandal ang ulo sa kahoy na bakod. Binago mo ang buhay ko, iha, bulong niya, sa paraang hindi ko kailanman inaasahan, sa pinakamaganda at pinakatahimik na paraan. Naglabas si Esmeralda ng isang mahinang ungol, banayad at pamilyar. Marahil ay naiintindihan niya, dahil kung minsan ang hustisya ay hindi dumarating na may ingay o galit. Minsan dumarating ito ng tahimik. Sa anyo ng isang pinabayaang hayop, sa anyo ng isang simpleng lalaking tumangging tumigil sa pag-aaruga. Dumarating ito ng dahan-dahan. Ngunit kapag dumating, matamis, malamig at sariwa ang hangin sa bukirin ng Vail Verde. Gumising si Ricardo bago pa tumunog ang alarm gaya ng nakasanayan. Ngunit ngayon, hindi na siya nasa masikip at walang bintanang silid sa likod ng bahay ng kanyang kapatid. Nagising siya sa isang maluwang na bahay na may 3 kwarto, may balkonahe at tanaw ang malalawak na luntiang pastulan. Nasa kusina na si Rosa naghahanda ng almusal. Ang kanyang mga anak ay naghahanda na para sa paaralan, isang magandang paaralan. 15 minuto lamang ang layo. Ngumiti siya nang makita ang kapatid. Magandang umaga, mahimbing ba ang tulog mo? Mas mabuti pa sa pinangarap ko, sagot ni Ricardo habang nagsasalin ng kape. At ikaw? Kuminang ang mga mata ni Rosa. Minsan pakiramdam ko magigising ako at malalaman kong panaginip lang ang lahat. Isang totoong bahay, isang maayos na trabaho, maayos ang kinabukasan ng mga bata. Sandali siyang napatigil, emosyonal. Salamat Ricardo sa pagsama sa amin. Ikaw ang tumanggap sa akin noong wala akong kahit ano, sagot ni Ricardo. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Ricardo sa puso ng bukid, ang sentro ng paggagatas. Napakalawak ng Valle Verde, mahigit 400 ektarya, kumpleto sa makabagong teknolohiya at bihasang mga manggagawa. At tinupad ni Alberto ang kanyang pangako. Si Ricardo ang herd manager na mamahala sa nutrisyon, kalusugan, pagpaparami at kapakanan ng lahat ng baka. At hindi lamang siya iginagalang, pinahahalagahan siya. Hindi dahil sa takot ang mga tao sa kanya, kundi dahil namuno siya ng may malasakit, kaalaman at puso. Magandang umaga, Ginoong Ricardo, bati ng mga empleyado na may ngiti. Ginoong Ricardo, hindi pa rin siya sanay doon,
Tumungo siya sa piling sektor, ang bahagi para sa pinakamahahalagang baka. At doon sa pinakamagandang kulungan, naroon si Esmeralda. Ganap na siyang lumusog. Kumikinang ang balahibo sa sikat ng araw at ang kanyang tiyan bilugan. Buntis siya. Kinumpirma yon ng veterinaryo 3 buwan na ang nakalipas. Ang ama ng guya ay isang kampiyon, personal na pinili ni Alberto. Ang halaga ng magiging guya hindi bababa sa 40,000 reais at kalahati nito ay kay Ricardo. Magandang umaga, mahal, sabi ni Ricardo habang marahang hinahaplos ang kanyang leeg. Kumusta ka ngayon? Naglabas si Esmeralda ng pamilyar na mahinang tunog, ang tunog na para lang sa kanya. Tunog ng tiwala, ng pagkilala, ng pagmamahal. Sa loob ng 2 buwan, magkakaroon ka na ng anak at alam kong magiging mabuti kang ina. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Alberto, eksakto sa oras, gaya ng dati. Magandang umaga, Ricardo. Magandang umaga po, Ginong Alberto. Kumusta siya? Perpekto, malakas kumain, kalma, walang komplikasyon. Magaling, sabi ni Alberto habang hinahangaan si Esmeralda. Tama ka tungkol sa kanya, napakahusay niya, may 3 mamimili na akong nakapila para sa guya. Talaga po, hindi pa nga isinisilang. Ganon kalakas ang pedigree at may tiwala ang mga tao sa paraan ng pag-aalaga natin dito. Humarap siya kay Ricardo, at iyan ay dahil sa'yo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Higit pa ron, Ricardo, sagot ni Alberto, at kaya gusto kitang makausap. Naglakad sila patungo sa pangunahing opisina ng bukid. Nagbukas si Alberto ng isang folder at inilapag ito sa mesa. 6 na buwan ka na rito. Noong una kitang kinuha, sinabi kong kung magiging maayos ang lahat, isasaalang-alang kitang gawing minor partner makalipas ang 2 taon, tama? Opo. Binago ko ang isip ko. Itinulak niya ang folder papalapit kay Ricardo. Hihintayin pa ba natin ang 2 taon? Gusto kong gawing opisyal ngayon. Sa loob ng folder ay isang kontrata, 5% pagmamay-ari ng bukirin ng Valle Verde. Nawalan ng tinig si Ricardo, 5% ng isa sa pinakamahusay na bukid sa rehiyon, isang maliit na kayamanan. Hindi ko po ito matatanggap, sobra po ito, sabi niya, nanginginig. Iyan mismo ang pinaghirapan mo, sagot ni Alberto. Mula nang dumating ka, tumaas ng 18% ang produksyon. Mas malusog ang mga baka. Mas masaya ang mga manggagawa. May dinala ka rito na matagal nang nawawala. Malasakit, pagiging makatao. Tumingin si Ricardo sa kontrata, ang kanyang pangalan, katabi ng salitang kasosyo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sigurado po kayo? Lubos, ngayon pirmahan mo. Nanginginig ang kamay ni Ricardo habang kinuha ang panulat at nilagdaan ang kanyang pangalan. Binabati kita, kasosyo, sabi ni Alberto habang kinakamayan siya. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Lumabas si Ricardo at naupo sa isang bangko. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. 6 na buwan lamang ang nakalipas, wala siyang trabaho, pinagtatawanan, sinibak. Walang pag-asa. Ngayon, isa na siyang co-owner ng isa sa pinakarespetadong bukid sa buong lalawigan. Lahat dahil sa isang bakang walang may gusto. Kinahapunan, nagmaneho si Ricardo papunta sa bayan upang mag-asikaso ng ilang bagay. Pagdaan niya sa plaza, may napansin siyang kumpol ng mga tao sa labas ng isang tindahan. May nagaganap na subasta. Lumapit siya, nagtataka. Isa sa mga isinusubasta, isang pamilyar na pickup truck kay Rogelio. Nanikip ang mga mata ni Ricardo. Tinanong niya ang matandang lalaking katabi niya, ano pong nangyayari? Subastang isinagawa ng bangko, sagot ng matanda. Nalugi si Rogelio Santos. Hindi na bayaran ng utang, lahat ay ibinebenta. May gumalaw sa dibdib ni Ricardo, ngunit hindi iyon tuwa, kundi isang mas mabigat, mas makataong damdamin.
Paano po nangyari? Tanong niya. Pagkatapos ng eksena sa perya, sabi ng matanda, tinanggal siya ng kooperatiba, tumigil ang mga mamimili, hinila ng bangko ang kredito, utang na lang ang natira. Tumingin muli si Ricardo sa truck, dating simbolo ng kapangyarihan. Ngayon isa na lamang bagay na may presyo. Tahimik siyang umalis, wala na siyang kailangang patunayan, nagsalita na ang nakaraan. At ang hustisya dumating na ito, hindi sa paghihiganti, hindi sa karahasan, kundi sa pamamagitan ng isang baka at sa tahimik matatag na lakas ng isang lalaking tumangging tumigil sa pag-aaruga. Mabilis nangyari ang lahat at sa isang iglap, tapos na. Sa wakas, naabutan na ng mga bunga ng kanyang mga ginawa si Rogelio. Hindi si Ricardo ang nagpabagsak sa kanya. Si Rogelio mismo ang gumawa niyon sa pamamagitan ng kayabangan, kapabayaan at kawalan ng pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi na hinintay ni Ricardo ang natitirang bahagi ng subasta. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa bukid, malalim ang iniisip. Pagpasok niya sa bahay, agad napansin ni Rosa ang kanyang anyo. May nangyari ba? Nakita ko si Rogelio, marahang sabi ni Ricardo. Nalugi na siya, ibinibenta na ang lahat. Napahinto si Rosa. At ano ang naramdaman mo? Matagal na nanahimik si Ricardo. Hindi ako masaya pero hindi rin ako naaawa. Pakiramdam ko lang palaging sinisingil ng buhay ang mga utang nito. Maaga o huli. Ginawa niya ang sarili niyang mga desisyon, sabi ni Rosa. Oo, tango ni Ricardo, at may natutunan ako sa lahat ng ito. Tumingin siya sa bintana kung saan payapang nanginginain si Esmeralda sa ilalim ng huling sinag ng araw. Gaano man kalalim ang pagbagsak mo, gaano man kabigat ang pinagdadaanan mo, kung mananatili kang tapat, kung aalagaan mo ang ibinibigay sa iyo ng buhay at kung hindi ka susuko, darating ang panahon na gagantimpalaan ka rin ng buhay. Tahimik siyang niyakap ni Rosa. Pinaghirapan mo ang lahat ng ito. Pagkalipas ng 2 buwan, isang tahimik na umaga ng Sabado, nanganak si Esmeralda. Nanatili si Ricardo sa kanyang tabi sa buong oras. Ganon din si Alberto. Ang veterinaryo ay maingat at kalmado, binabantayan ang bawat sandali. Nang tuluyang maisilang ang guya, malusog, malakas at maayos ang paghinga, isa itong lalaki, isang toro. Mas mahalaga pa, napakaganda niya, sabi ni Alberto habang tinitingnan ang bagong silang. Siguradong magiging kampeon siya, tulad ng kanyang ina. Lumuhod si Ricardo sa tabi ng guya, marahang hinaplos ang basang balahibo habang pilit itong tumatayo sa nanginginig na mga paa. Si Esmeralda, puno ng likas na pag-aaruga, ay dahan-dahang dinilaan ng kanyang anak, kalma at mapagmahal. Kailangan niya ng pangalan, sabi ni Alberto. Hindi nag-atubili si Ricardo. Recomeso. Recomeso, ulit ni Alberto. Oo. Dahil iyon mismo ang ibig niyang sabihin. Isang bagong simula para sa akin, para kay Esmeralda, para sa ating lahat. Ngumiti si Alberto. Recomeso. Perpekto. Kinagabihan nakaupo si Ricardo sa balkonahe kasama si Rosa, pinapanood ang kanyang mga pamangkin na naglalaro sa bakuran. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa malamlam na hangin ng gabi. Kumikinang ang mga bituin at binabalot ng liwanag ng buwan ng lupa. 6 na buwan lang ang nakalipas, wala si Ricardo kahit ano. Walang trabaho, walang kinabukasan, walang pag-asa. Ngayon, may tahanan siya, may layunin, may pamilyang ligtas at inaalagaan. At nagsimula ang lahat sa isang bakang walang may gusto. Napalingon si Rosa. Ayos ka lang ba? Dahan-dahang tumango si Ricardo, payapa. Oo, talagang oo. Yun ang uri ng kapayapaang hindi nagmumula sa panalo, kundi sa pagpili ng tamang landas. Ang kapayapaang umuusbong kapag hindi ka sumuko, kapag pinahahalagahan mo ang itinapon ng iba, kapag pinakikinggan mo ang puso mo sa halip na ang iyong pagmamataas. Sa malayong bahagi ng pastulan, nakahiga si Esmeralda kasama ang kanyang guya.
Binalot sila ng liwanag ng buwan na tila isang pagpapala, ina at anak, buhay, payapa, mga nagwagi. Ang bakang minsang itinapon bilang biro ay naging isang alamat. At ang lalaking minsang pinahiya at itinaboy ay naging isang simbolo dahil sa huli hindi sinusukat ang buhay sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa paraan ng pagtrato mo sa kung ano ang ibinigay sa iyo. At si Ricardo na may sandata lamang na kabutihan, sipag at pananampalataya ay ginawang kahulugan ang panlilibak, ginawang kinabukasan ang pagtanggi. Kinuha ang wasak at muling binuo mas matibay kaysa dati. Sa huli, hindi si Morning Star ang nagligtas kay Ricardo. Si Ricardo ang nagligtas kay Morning Star dahil ang tunay na pagkatao ay lumilitaw kapag walang nanunood. At ang mga taong pinipiling alagaan ang tinatawag ng iba na walang halaga ay kadalasang nakakatuklas na iyon pala ang pinakamatimbang sa lahat. Dangal, kung naantig ka ng kwentong ito, mag-like at mag-komento sa ibaba. Ikaw ba, aalagaan mo ba si Morning Star o susuko ka na lang?